Kung di ako magpapatibok ng puso mo, paalam na, paalam na. If you leave, I'll be broken inside. If you leave, I would break down and cry. If you leave, I'll never be the same. I know it's selfish to say, but if there's no other way, please just stay for me, yeah. Please just stay for me, yeah. Naalala mo pa ba kung anong meron ngayon? Kasi ako, tandang-tanda ko ba? Ngayon lang naman yung araw na sinagot kita. Ngayon yung araw na masaya pa tayong dalawa. Sana, kaso, napagod ka. At ang sabi mo sa'kin, magpapahinga ka lang at babalik ka. Kahit na ayoko, dahil hindi ako sigurado kung babalik ka pa talaga. Pero nangako ka, kaya pinanghawakan ko ang pangako mo hanggang ngayon. Kaso, pagod na akong magantay sa wala. Kasi alam ko naman na matagal ka nang malaya. Kaya panahon naman siguro kung papalayain ko ang sarili ko. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand this. My heart can't take this damage. The way I feel, can't stand it. Baby, I don't understand this. You're changing, I can't stand it. My heart can't take this damage. The way I feel, can't stand it. I don't understand it. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. Girl, you're making it hard for me. Yeah. Wala namang mali sa pagmahal mo, Lex. So, walang iparating kung gano'n ka kahalaga. Ayaw wag ka nang umalis dito sa akin tabi. Pero bakit parang iniwang bigla? Laging iniisip ang inyong pagkawala. Lahat ng mga pinangarap kong pangako para sa iyo na walang bigla ito ng halaga. Di ko lang alam saan ba lalagay. Pag naiisip ka hindi mapalagay. Masakit isipin, eh tanggapin. Habang ako'y nagbumukmok dito sa dilim. Pag nasa iba ka na sana ay masaya ka. Andito lang ako sa akin, wag kang mga baka. Hindi na ako mahal, pating kita. Kahit alam ko naghanap ng ligay sa iba. Here are some signs that you are in a toxic relationship. Number 1 is you're keeping a relationship scorecard. That means that you're constantly bringing up mistakes from the past. Ikaw nga kasama mo mag-inom to sila last week. Ikaw nga gumala ka last month. Ikaw nga sinaktan mo ako last year. It's very toxic because number 1, it takes away your attention from dealing with your own problems right now. And number 2, it's just not fair to bring bitterness from the past and to make you feel bad about the current situation. Number 2 is you blame your partner for your own emotions. Bad trip ka, uwi ka sa kanya, bad trip din siya. Hindi niya solve yung pagka-bad trip mo, mas magiging bad trip ka na sa kanya. You're responsible for your own emotions, and your partners are just there to guide you through your emotions but not remove any of your emotions or save you from anything. Ikaw pa rin makakagawa niya. Number 3, displaying too much jealousy. Okay lang magselos ng konti, pero pag dumating sa point na gusto na i-check lahat ng social media accounts niya, sundan siya kahit saan siya magpunta, sobra-sobra na yun.
It's toxic because number 1, it displays lack of trust. And number 2, ang pinaparating mo sa kanya nun, sinungaling siya or di niya kaya kontrolin yung sarili niya. Huwag kang masyadong matakot na mawala yung taong sobrang minamahal mo. Mas matakot ka na baka mawala yung sarili mo. Kakapilit na magstay yung taong hindi naman nakikita yung halaga mo. Sabi nila, mas mag-work daw yung relationship kapag mas mahal ng lalaki yung babae. Pero para sa akin, mali eh. Kasi someone told me na sa relasyon, mas mag-work kayo kapag pantay kayong magmahal. Kapag parehas kayong nagmamahal. At na-realize ko, tama nga siya. Kasi paano kayo mag-work ko yung isa lumalaban pa, tas yung isa sumusuko na. What if mapagod ka? Paano na ako? What if hindi ka naman pala talaga niya minahal? What if napilitan lang siya sa'yo kasi ikaw yun nandyan? Ouch, pain. What if mahal niya pa pala ex niya? What if panakibutas ka lang pala? What if mahal ka pa rin pala niya? What if bumalik siya? Tatanggapin mo pa ba o hindi na? Pero joke lang, di ka na mahal ng tanga, wag ka na umasa. Bakit ka nag-iba? Meron na bang iba? Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa huli. Sana sinabi mo hayaan naman kitang sumaya tumari. Sana sinabi mo para di na umasamay tayo pa sa huli. Sana sinabi mo hayaan naman kitang lumali. Alam kong hindi ako perfect pagdating sa relationship. Madali akong magselos. Nakikipag-away ako ng walang dahilan. May time na bigla na lang akong hindi makikipag-usap sa'yo. Sobrang clingy ko. Gusto ko lagi akong nakatabi sa'yo. Pero may 3 akong katangian na ipinagmamalaki ko. Una, hindi ako cheater. Kung ikaw lang talaga. Pangalawa, sobra akong magmahal. Pangatlo, pipiliin at pipiliin kita kahit alam kong hindi na ako. Aalis ka sa restaurant pag ayaw mo na ng pagkain. Diba? Ubus yan o hindi. Pag ayaw mo na, magsistay ka pa ba sa restaurant? Aalis ka na. Ganon din sa relasyon. Pag ayaw mo na, alis ka na. Bitaw ka na. Kasi mas lalo lang magkakasakitan kung niloloko nyo yung isa't isa. Tapatin mo yung sarili mo at tapatin mo siya na, ayoko na eh. Mas magiging madali para harapin ang katotohanan at makapag-move on. Diba? Kaysa tititigan mo ba yung pagkain, gusto ko pa ba ito ayaw? Mag-aaksaya ka ng oras eh. Kung ayaw na, alis ka na. Ano pang mga kasunod na dahilan kung kailan ka alis ng restaurant? Pagtapos ka ng kumain. Pagtapos ka ng kumain. Tapos ka ng kumain, magsistay ka pa ba? Eh tapos na. Siraulo ka ba? Tapos ka na, hindi ka pa umaalis. Magagalit yung iba, kakain din, di ba? Oo, busog ka na eh. So ganun din sa pag-ibig. Tapos na eh. Wala na ako nararamdaman. Tapos na yung pasensya ko. Tapos na yung pag-ibig ko. Kailangan na nating maghiwalay. Let me be the one to break it up, so you don't have to make excuses. We don't need to fight or set up where someone wins and someone loses. We just have to say our love was true, but it's now become
Okay, paano daw mag-move on? Well, actually, hindi ko rin alam kasi ako nga hindi pa nakaka-move on. Joke! Well, mahirap naman talaga mag-move on lalo na pag sobra ka na pamahal sa isang tao. But 3 things: past, present, future. Number 1, don't always think of the past. That's why it's important to make yourself busy and productive. Sabi nga nila, kapag meron kang pinagkakaabalahan, hindi mo iisip-isipin ang nakaraan. Number 2, appreciate your present. Hindi dahil may lumisan, ikaw ay kulang. Kaya naman start loving yourself. Take care of yourself. Start appreciating the things and people around you. Reconnect with your friends and family. Sila naman muna bago ang iba. And number 3, look forward in the future. Always know that God still has a beautiful plan in your life. Kaya ano man yung sakit at luha at problema, hindi yan maikukumpara sa sayang paparating sa hinaharap. So, hashtag, better days are coming. Gusto mo yan? Gusto mo ng reality, ha? Gusto mo ng reality? Gusto mo ng reality? Kadalasan, walang ibang tutulong o susuporta sa'yo kundi sarili mo lang. Wala kang ibang aasahang iba kahit na sino. Sarili mo lang. Sariling paghihirap mo, sariling sikap mo, lahat ng yan, sarili mo lang. Sarili mo lang. Please, makipaghiwalay ka na. Kasi if alam mo mag-cheat ka, please stop. Kasi when you cheat, hindi lang yung relationship mo yung sinisira mo, yung relationship ng partner mo in the future, maapektuhan mo. Yung trust, yung confidence, self-esteem, sobrang daming apektado sa cheating. It's not just yung relationship nyo, hindi lang yung tingin ng tao sa'yo. Imagine, pag nag-cheat ka yung partner mo, pag nalaman niya yun, anong ma-feel niya? Ma-feel niya na anong mali, anong kulang, ano ba ba kulang sa akin, anong pangit sa akin, anong nagawa kong mali para magawa niya yun, where in fact, wala naman siyang ginawang mali. Please, wag lang sarili mo yung isipin mo. Why do people cheat? I don't know. Straight up fuckers, you cheaters are not sorry for cheating. Let's be honest. You guys are just sorry you got caught. Kaya'y huwag magtataka kung bakit ayaw kitang mawala. Kung hindi man tayo hanggang dulo, huwag mong kalimutan, nandito lang ako, laging maaalay. Hindi ako lalayo, dahil ang tanging panalangin ko ay ikaw. Since the day that we met, girl, I have never had anyone make me feel this way. And my heart is sure it wants to be with you. Wanna give you the whole world. If you make the promise to me, you're gonna stay. Without you guiding me, I'm lost and so confused. What will it take to show you I'll be by your side? Girl, I got you, and I want to give you what you never had. Girl, every day I hope to make you a part of my life. Cause you know me, and I know you. Girl, your love is where it's at. I'm gonna be the love that's gonna last, and be the one that got your back. Ain't nothing ever that bad that we will be together. Girl, we both made our mistakes, and some we never wish we made. But we'll be okay if we just stick together. Life is short and it's fragile, and we don't know how many birthdays we have, so we don't have to have a birthday to celebrate. Just celebrate life. And if you haven't told someone you love them, do it now. Do it. Tell people you love them. Call your friends, text your friends, hug them, kiss them. Sinaktan ka?
patawarin mo. Iniwan ka, hayaan mo. Niloko ka, palitan mo. Maging matapang ka, hindi para sa iba, para sa sarili mo. Kasi lahat ng tao pwede kang saktan. Kaya let go sa mga taong hindi makita ang halaga mo. People come and goes. Dahil sa mundong ito, kapag mahina ka, talo ka. Hindi ko alam kung sino may kailangan makarinig ng sasabihin ko, pero here we go. You have to know your worth. Hindi porke hindi makita ng ibang tao kung gaano ka kagaling sa ibang bagay, ay hindi ka na magaling. Hindi porke sinisiraan ka ng ibang tao means na hindi ka na magaling. Here's the thing, maraming tao ang hihila sa'yo pababa. Maraming maninira sa'yo kapag magaling ka. But you have to know how awesome you are. You have to know how badass you are. If there are people hating you for doing what you love, it means you are already winning. If people are not giving you the right attention, go somewhere else. Maybe hindi sila talaga yung dapat mong audience, wala kang magagawa doon. Pero that doesn't mean you suck. Uulitin ko, you have to know your worth. This can be applied in relationships as well. If the person you love can't see how much you deserve, simply let him or her go. You will get hurt, oo, pero you will be happier. For me, unexpected love is the best. Yung hindi planado. Yung love na nabuo through time, communication, friendship, asaran. Yung hindi force feelings, porket nagandahan or napugian kayo, ipupush niyo na sarili niyo na gustuhin ng isa't isa. Maganda yung hindi niyo ini-expect na mag-fall kayo. Alam mo, lahat tayo napapagod. Hindi lang ikaw ang nakakaranas ng problema at bighati sa buhay. Minsan, mararamdaman mo na parang gusto mo lang sumuko. O yung tipong hindi mo alam kung ano ang nangyayari sa buhay mo. Pero lagi mo lang tatandaan na everything happened for a reason kung bakit nangyayari ang isang bagay. Mapabuti man o masama. Minsan, sinusubo ka lang ng panahon para mas lalo ka pang maging malakas at matatag sa buhay. Sabi nga sa Bible verse na Jeremiah 29:11, "For I know the plans for you, declare the Lord. Plans to prosper you. Plans to give you a future and hope." Problema lang yan. Tao ka. Lahat may katapusan. Magpahinga ka lang kung napapagod ka at tawanan mo lang ang problema mo. Matatapos din yan. Smile ka naman dyan. Why did you lie to me? You was my everything. You meant the world to me. But now you're gone. Now I just can't believe how you're not here with me. You said you'll be there for me, but now you're gone. See, mental illness is sometimes it's hard to detect because on the outside, people don't look broken. You don't see bruises, and you don't see scratches, and you don't see scrapes, and people don't walk around in a big cast, and so you can't tell with the naked eye. The problem is that there's a malfunction on the inside. And so often the decline looks a lot like my phone, that the first thing that stops happening is that people stop receiving the good things that are coming their way. They can't interpret the blessings of God. They can't receive compliments. They can't receive joy from friends. The second part is that so often those that are depressed, you've been there before, it's like you try to cry out for help, but every time you try to speak up, you can't make a connection. So many times, depression, what it feels like is this, that I'm so afraid to share what's going on the inside because I'm afraid it might destroy you. But just like physical illness, sometimes your depression and your mental illness, it requires you to see a doctor and get treatment, and there is no shame in doing so. Why did you lie to me? You was my everything. You meant the world to me. Kung hindi man tayo
Ito may magandang comment at sana kapulutan natin ang aral. Sinabi niya, give up ko yung relasyon ko sa boyfriend ko dahil priority niya yung family niya. Alam nyo, lalo na sa mga magjowa pa lang or let's say magkarelasyon lang kayo. Kung nakikita mo naman na hindi kayo pareho sa inyong mga paninindigan, paniniwala, values. Oo, lalo na sa pag-aasawa, diba? Pag nag-asawa ka na, mapabalik na yung priority mo eh. Hindi na yung pamilya mo, kundi yung asawa, anak, bago yung mga extended families. Pag hindi kayo nagkakaisa, mas maganda na huwag nyo na ituloy ang relasyon katulad ng ginawang nitong tao ito. Kaysa ituloy nyo to at magiging malaking problema ninyo pag kayo ay nagsama na at nag-asawa na. Kaya nga saludo ako sa sender na ito. Tama yung ginawa mo and I just want to congratulate you. Kung solid kayo, naaalala niyo yan, man. Hey! Oh, Tinisina mo sa akin na mahal mo ko. Pero bakit mo ko inuunin mo? Sabi mo pa sa akin tayo lang forever. Forever. Oh, shit. Habang tumulong ng gitara sa akin, makinig ka sana. Tumungo ka sa bintana na parang isang ala. Nasa awit na ang bigi, sinulat ko pagtupi. Kung sana magmadali, huwag na magkatubili. Dahil kahit na wala akong pera, kahit na butas aking bulsa, kahit pa mao'y bukas na, at kahit na marami dyang iba, ganito man ako, simpleng tao, may pagyayabang ko lang sa'yo, ay ang pag-ibig ko sa'yo, hindi magbabago, at kahit na anong pagkaro, ika'y masusundo, ganito lang ako. Simpleng tao na umaasa hanggang ngayon. Ako lang sana ang sumilahal, di ka na muling mag-iisa. Kung ako lang sana ang sumilahal, di ka na muling luluha pa. Di ka na mangangailangan pa humanap ng iba. Narito ang puso ko, naghihintay lamang sa'yo. I wanted you to be there when I'm gone. I wanted you to see me through it all. I wanted you to be the one I love. I wanted you. I wanted you. I wanted you to hold me in my sleep. I wanted you to show me what I need. Lalaki yung nagligaw, pero sa huli, babae yung maghahabol. Ang mga babae kasi, once na pinakitaan mo yan ng motibo, lalambot puso niyan, mafo-fall siya sa'yo. Siyempre, pinakita mo na interesado ka sa kanya, kaya ganun na lang siya ma-in-love. Masasaktan ng sobra kapag yung lalaking dahilan ng kasiyahan niya ay siya rin magiging dahilan ng kanyang pagluha. Na yung lalaking nanliyo sa kanya ay sasaktan at iiwan lang siya. Oo, hahabol yan ng hahabol sa'yo hanggat alam niyang may pagkakataon pang maayos lahat. Kaya kayong mga lalaki, huwag niyo naman sana abusuhin. Huwag kayong manligaw kung sasaktan at iiwan na lang din. Kasalanan man niya o kasalanan mo, just find a way and fix it. Tandaan mo, ang babae minamahal, sinasaktan, magpakalalaki ka naman.
Kasi mas iniintindi ka niya. Lalo na kapag tinutoyo ka. Kahit isang beses lang, siya naman intindihin mo. Makinig ka sa mga hinaing niya. Tapos yakapin mo siya ng mahigpit. Mawawala na lahat ng problema niya. We keep behind closed doors. Every time I see you, I look some more. Stolen moments, everything as the curtain falls. It'll never be enough. It's obvious you're meant for me. Every piece of you returns its perfectly. Every second, every thought, I'm in so deep, but I'll never show it on my face. But we know this, we got a love that is hopeless. Why can't you hold me closer? Why can't I kiss you on a dance floor? So my question for you today is, Oy, siya yung pinapangarap mo na makasama habang buhay at makakasama mo through thick and thin. Pero siya ba, ikaw yung pinapangarap niya na makasama habang buhay?